Ito na po tayo uli. I'm back. So, purihin ang Panginoon. So, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, marami po salamat. Minsan pa, kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Thank you, Father God, for blessing us tonight. At ang iyo pong biyaya sumasa amin. Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen and amen. Bless those who will hear your words, Lord. And those who are sick, heal them tonight. Those who are weak, restore them, Lord, and make them strong once again. Panginoon, yung may mga prayer requests, you will answer them tonight, Lord. For all the promises of God are yes and amen. Holy Spirit, our teacher, teach us, Lord. In the name of Jesus, and all glory belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. We bind all those demonic powers na gustong humadlang sa aming pag-aaral ng salita. And we destroy the plans of the enemies. We destroy the powers of darkness in the name of the Lord Jesus Christ by His authority and power, the name which is above every name. We declare the name of God upon our lives, the name of Yeshua, the name of Jesus, our Yeshua HaMashiach. Amen and amen, amen. So, purihin ng Panginoon, mga minamahal, ang ating pong paksa sa gabi ito ay mahalaga ito, na matutunan natin. The Power Twins, ang kambal na kapangyarihan. Ano itong kambal na kapangyarihan ito? Ito ang buong title, The Power Twins, Faith and Patience. Ayan. Faith and patience. Yan po yung magkakambal na kapangyarihan. Ito yung hindi na-realize o hindi naunawaan ng maraming Kristiyano that faith and patience, they join together as a mighty force from God's kingdom. Ito ay binibigay ng Diyos sa mga anak ng Diyos upang sila ay lumakad na may kapangyarihan sa pananampalataya at sa pamagitan ng faith plus patience, they will receive or they will inherit the promise of God. So, purihin ang Panginoon. So, the title is The Power Twins, Faith and Patience. Okay, pag-aralan natin itong dalawang makapangyarihang person ito. Ito hindi naintindihan ng maraming Kristiyano that both this faith and patience, mag-partners po sila. They are partners in promise. Okay. Pareho sila, kailangan ang isa't isa. Kung walang, mamaya, paliliwanag ko, i-expound ko po ito ng malinaw. Itong dalawang ito, faith and patience, are both spiritual forces from God's kingdom. Basahin natin ang Hebrews chapter 6, verse 12. So that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience or endurance inherit the promises. Okay. Sa Nasbian Bible translation, sa NIV, we do not want to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Ang ganda ng talata po ito. Nasabi dito, nasa pamagitan ng wag daw tayong maging mga tamad sa mga bagay na espiritual, kundi maging masipag tayo, masinop. At sabi dito, na gayahin natin yung mga unang mga lingkod ng Diyos sa pananampalataya. At may mga heroes of faith na binabanggit sa Hebrews chapter 11. Sila Gideon, sila David, sila Samson, marami yan. Mga winners sila, mga victorious sila sa pananampalataya. At yan din sinabi sa 1 John chapter 5 verse 4 that sabi doon, through faith we have overcome the world. We have overcome the world through or by our faith.
na napagtagumpay natin ang buong sanlibutan sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ano ba ang nasa sanlibutan? Curse, in the world. Ano pa? Kahirapan, sakit, karamdaman, tests and trials, pagsubok, kahirapan ng buhay, kasalanan, temptation, si Satanas, mga demonyo, walang tigil, kinaatak yan. Ang kanilang mission is to kill, to steal, and to destroy mankind. Ang lahat ng tao. Pero hindi siya magtagumpay. So, sabi doon, tayo ay nagtagumpay through faith in the Lord Jesus Christ. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Without faith, hindi tayo magtatagumpay sa lahat ng usapin ng buhay, hindi tayo magtatagumpay sa lahat ng pakikipagbakang espiritual. Meron po tayong kalaban sa Hebrews 6:12, sabi, we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipag-away laban sa mga tao. Kundi laban sa mga kapangyarihang kadiliman. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Yan po mga demonic powers, nakalaban natin. At sabi, by our faith, we have overcome the world. Napagtagumpayan natin. At napagtatagumpayan lahat na nasa sanlibutan, lahat ng kaaway ng ating pananampalataya. Okay. So, ang faith ay nagbibigay sa atin ng victory. Pero ang hindi alam na marami, may kakambal ang pananampalataya na kung hindi pagaganahin itong kakambal ng pananampalataya, hindi ka rin magtatagumpay kasi bibigay ka. Sa panahon ng pagsubok, pwede kang bumigay at maging mahina kung hindi mo gagamitin itong kakambal o kapartner ng pananampalataya. Ano yung kapartner o kakambal ng pananampalataya? Ano sabi dito sa Hebrews chapter 6 verse 12? That through faith and patience, patience. Paghihintay, pagtitiis, patience. Inherit what has been promised. So we will inherit all the promises of God. Mapufulfill sa atin ang mga pangako ng Diyos. Sabi ng ibang Bible scholars, there are more than 1,000 promises in the Bible para sa atin. Sabi naman ng iba, no, hindi lang 1,000. There are more than 3,000 promises of God in the Bible na ito ay para sa mga anak ng Diyos. Kung gano'ng karami, basta mahalaga, all the promises of God, lahat ng pangako ng Diyos, ang sagot ng Diyos ay yes and amen. Yan sabi ni Paul sa Corinth, for all the promises of God, lahat ng pangako ng Diyos ay oo ang Diyos. Hindi lang basta oo, kundi amen. Doble-doble. Alam niyo, one of the most powerful word in Hebrew and Greek vocabulary or Hebrew and Greek language is the word amen or amen. Yan ang nakapagihar. Alam niyo kung bakit? Kasi kung bakit ito salitang amen ay matindi ang power nito, once na ito po'y pag-agree. Pakikipagkaisa, pag-agree. Pag sinabing amen, naniniwala ka na yung sinabi ay totoo. At kapag inagrihan mo yung sinabi, tunay, 100%, it will come to pass. Mangyayari ito. Halimbawa, may sinabi ang Diyos sa Bible, binigkas ito, nabasa mo, at nagsabi kang, amen. Yung salitang amen, hindi po yan ending sa prayer. Hindi yan ending sa prayer. Yan ay pag-agree that the word of the Lord is true. Kaya pag sinabi mong amen, there is power in the word amen, at yung sinabi ng Diyos, papangyayarihin ng Diyos sa buhay mo. Kasi umagri ka sa Kanya. Ang hinihintay lang ng Diyos to fulfill His word, to manifest the power of His promises, to manifest the blessings of His word. Ang hinihintay lang Diyos ay to agree with Him. Yes, to agree with Him. Yun lang hinihintay ng Diyos. Once na nag-agree ka sa Kanya,
ibibigay ng Diyos kung ano yung kanyang pangako. Kaya very powerful yung salitang amen eh. No? Pag may nagpipreach, yung talagang pagpapalain ng Diyos, yung amen ng amen eh. Amen! Lalo na yung malakas mong amen. No? Okay, sinsay lang tayo sa salitang amen, ano? Para maintindihan natin kapag nariyan to. Ngayon, let's go back to our topic, faith and patience. Ano? So, this is power twins. No? This is both forces from the kingdom of God. Spiritual forces po ito. Ibig sabihin ng forces, there is power in faith. There is power in patience. Ngayon, ano ang difference ng faith and patience? Lilinawin po natin. Now, what is faith? I-define muna natin ang faith. Faith is to believe in the Word of God or to believe in the promises of God. No? Ang pananampalataya ay paniniwala, pananalig, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos or sa salita ng Diyos. Ano man mangyayari o pangyayari, mas paniniwalaan mo ang salita ng Diyos. That is faith, to believe in the promises of God. No? To stay, to abide in the promise, in the Word of God. That is faith. Ano man mangyari, no? Ikaw ay hindi natitinag. You are established in the Word of God. Kumbaga sa pundasyon, nakabaong ka. Nakahukay ka. Kaya remember yung bahay na kinukwento ni Jesus na ganito ang kagaya ng isang taong nakikinig ng aking salita at pagkatapos ito ay ginaganap. Ano? I think sa Luke chapter 6 verse 42 hanggang 46 or 49 na sinabi ni Jesus ang nakikinig na aking salita at tinutupad dito. Kasi ang pananampalataya, kung tunay na nanampalataya ka, gagawin mo yung salita ng Diyos, susunod ka. Because faith is also obedience, and obedience is faith. The mark of true faith in the Lord Jesus Christ is obedience. Ang palatandaan ng isang tunay na pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus at sa salita ng Diyos, ay yung ikaw ay sumusunod, ginaganap mo. Ipinamumuhay mo yung salita ng Diyos. No? That is faith. No? So faith is to believe in the Word of God, to believe in the promise of God without wavering, without doubt or unbelief. Okay? So yan ang gusto ng Panginoon. Wala ka kahit kaunting pag-alilangan, wala ka kahit kaunting pag-aagam-agam, no? Kundi solid ang faith mo, 100%. No? Ikaw ay naka-establish sa salita ng Diyos na para kang bahay na ibinaon ang pundasyon sa loob ng bato. No? Inihukay doon sa bato. Bato na, hinukay pa at saka ibinaon yung pundasyon. Kaya dumaan ang malakas na hangin at malaking alon, hinampas ang bahay, hindi natinag. Bakit? Naka-establish siya doon sa bato. And that rock is the Word of God. And that is faith. No? Kaya ang tunay na biblical faith, yung hindi ka natitinag, ang anumang mangyari sa sitwasyon o sa paligid mo, kahit may mga contradicting na situation sa iyong buhay, na kumukontra sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, kapatid, ang tunay na may pananampalataya sa Panginoong Hesus, mas pipiliin niyang paniwalaan ang salita ng Diyos kaysa anumang negative situation or circumstances na nagaganap sa buhay mo. See? That is faith. sabi nga ni Paul sa we live by faith and not by sight. No? Hindi tayo natitinag ng mga bagay na nakikita natin. No? Kundi tayo ay lumalakad sa pananampalataya, paniniwala sa pangako ng Diyos o sa kanyang mga salita. Okay. Now, that is faith, no? At ang faith po, kahit dumaan ng tests and trials, hindi yan natitinag kasi ang tunay na pananampalataya, kagaya yan ng pure gold, no? Kaya kung ang faith mo hindi puro, meron kang doubt o meron kang unbelief o meron kang ibang motive o hindi talaga tunay ang pananampalataya mo,
pag isinalang niya sa apoy, ikaw, yan pala ay kahoy na pinintahan lang ng ginto, sunog yan. At kinoting lang ng gold, nilubog lang sa ginto, pag dumaan sa apoy, tunaw. Dahil yung pala ay tanso, no? na inoverlaid ang gold, o pinintahan lang ng gold, mukhang gold, pero tanso pala, sunog yan. No? So, lalabas ebidensya na ginto, tunay na ginto ang hindi matitinan. Alam nyo ang pagsubok sa gold, no? Bukod yan ay idinadarang sa apoy, nilalagyan niya ng nitric acid. No? Nitric acid. Acid test. Kaya pag nilagyan niya ng nitric acid, matutunaw lahat na nakakabit sa gold na hindi naman gold at ang matitira yung kapuruhan ng ginto. No? Kaya kung ikaw ay meron tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, anumang persecution, anumang kahirapan ng buhay, anumang test and trials, temptation, o pagsubok o bagyo ng buhay, hindi ka matitinag. Ang iyong pananampalataya ay tulad sa ginto na hindi mawawala. Pero lahat ng nakakabit sa ginto, na hindi naman ginto, masusunog, matutunaw. Okay? Kaya kung hindi ka ginto, mawawala ka sa pananampalataya. Yung mga nawawala sa pananampalataya, yung mga natitisod, yung mga nawawala sa pinaglagyan ng Panginoon, nawawala sa calling, nawawala sa kawan na pinaglagyan ng Panginoon, yung mga natitisod, nalalamig, nagbabackslide, nakikipagkopra, yung mga yan ay merong mukhang faith, pero hindi tunay na faith. No? Mukha lang faith, mukha lang nanampalataya sa Panginoon, pero hindi genuine. Kasi ang pananampalataya na meron tunay na pananampalataya, genuine faith, pag dumaan yan sa tests and trials, nananatili yan, hindi yan nagbabago. Hindi yan matitisurin, nakatingin yan sa Panginoon. Paano siya matitiso? Nakatingin lang siya sa Panginoon sa pananampalataya. Hindi yan tampuhin, hindi niyang kinu-question ang Diyos at ang integrity ng salita, ng pangako ng Panginoon. Tahimik lang yan na naglilingkod sa Panginoon, declaring the goodness of the Lord, praising and thanking God every day. Yan ang tunay na nananampalataya. Despite na may mga pagsubok, nananatiling ginto ang kanyang pananampalataya. So that is biblical faith, no? Now, what is patience? Ang patience naman, i-define natin, patience is simply waiting upon the Lord. Ang patience, ang pagtitiis, paghintay, no? Ay paghihintay sa Panginoon. Waiting on the Lord with the right attitude or with a good attitude. So, it's not just waiting on the Lord, kundi waiting on the Lord with the right attitude. Bakit? Kasi ganito yan. Pag dumating ng mga pagsubok, you have faith and you have patience, then, ang nangyari, no, naghihintay ka sa Panginoon with patience, pero sa panahon ng pagsubok, lalabas kung talagang ikaw ay merong patience. Kung ikaw talaga patient, waiting on the Lord, o hindi, o fake ang patience mo. Kailan malaman? Kapag pumapalag-palag na. Kapag nagre-reklamo na ako, kapag marami na sinisisi. Pag nangangatwiran na sa Panginoon. Lord, bakit ganun? Umaatin naman ako lagi, nagbabasa naman ako, lagi naman ako nananala. Active pa nga ako sa church. Ako nga may pinakamalaking magbigay ng tithes. Pero bakit dumating ang ganitong pagsubok sa buhay ko? Kino-question ng Diyos. That is not biblical patience. Sapagkat ang biblical patience is waiting on the Lord. Naghihintay ka sa Panginoon with a good attitude. With the right attitude. Kasi kung ang iyong attitude, sinisisi mo ang Diyos, sinisisi mo kung sino-sino, at ikaw ay nanlalamig sa paghihintay sa Panginoon, hindi mo alam, gagawin mo, ang isip mo ay tuliro,
Tapos sasabihin mo, may patience ako, naghihintay nga ako ng answer ng Panginoon, pero bakit wala pa? Once na sinabi mo, bakit wala pa? Ibig sabihin, hindi ka nananampalataya. And you are not really waiting on the Lord. See? Kasi ang tunay na naghihintay sa Panginoon with the good or with the right attitude. While waiting, ano ang right attitude ng mga nanampalataya dapat? While waiting on the Lord. Kabi-kabila, problema, niyayanig ka, nililindol ka ng problema. Kabi-kabila, walang tigil ang atake ni Satanas sa iyong pananampalataya. Then you are full of patience. Meron kang biblical patience. Ano ang right attitude mo? Kapag meron kang totoong pananampalataya at patience, ang magiging attitude mo, kahit may mga pagsubok, still you are thanking and praising God. Kahit may mga kahirapan, may mga pressure sa buhay mo, hindi ka nadidepress. Kundi sa halip, ikaw ay sumasamba at nakatingin ka sa Panginoon, glorifying the name of the Lord Jesus Christ, thanking and praising Him every day. Despite of those many problems in your life, still, you are serving the Lord faithfully with your whole heart, at puspos ka ng pag-ibig sa Panginoon, hindi mo siya kinukwestiyon, kundi sa halip na ikaw magreklamo, patuloy ka nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Sa panahon ng problema, nakakapagpasalamat, nagpupuri ka sa Panginoon. Yan ang palatandaan ng tao, may tunay na biblical patience. Patience is waiting on the Lord with the right attitude. Okay? Na mayroon tamang attitude. Pag nawala na yung tamang attitude, sisisihin ng Panginoon, sisisihin ng iba. Maraming sisisihin. Okay, hindi yan tunay na mananampalataya kapag kaganyan. So, now, punta tayo sa sa ilustrasyon. Faith is like a bridge. Ang pananampalataya ay tulad sa isang tulay. Kunyari, ito ang tulay. Alam niyo, ang tulay, lahat ng tulay na dinesign ng mga engineer, ng contractor, ay merong support sa ilalim. Support dito, support dito, support dito, or merong support na pa-art na gano'n. Matibay daw yun. Laging may support. Walang bridge na walang support. Bakit? Pag walang support, sandali lang yan, babagsak yan, magkukulaps yan. Faith is like a bridge. At ang bridge na yan, dahil sa bridge, nakakatawid yung nasa kabilang ibayo papunta sa kabila. Naihahatid yung mga blessings mula doon sa kabilang ibayo, papunta doon sa nangangailangan ng blessings. Parang sasakyan na tatawid sa bridge, na dadala yung mga dapat dali sa kabilang ibayo. Okay? Dahil doon sa bridge, that bridge is a blessing. Paano kung one of these days mag-collapse yung bridge? Ba't magko-collapse? Kasi wala palang brace sa ilalim. Walang support. So, sandali lang maggamit, babagsak yan. Kasi tinipid yung paggawa. Yung ipapagawa ng haligi o ng support sa ilalim ng bridge, ibinulsa ng kontraktor na inapruba naman politicians na kakutsaba. Ibinulsa at pareho sila happy-happy. Pero one of these days, madidiscover yung mga pagnanakaw na yan, parehong kulong sila. So, halimbawa, ganun ang bridge. Walang support. Sandali lang yan. Babagsak. At pag bumagsak yan, saka mabubuking, saka mabubuko yung project na ginawa ng engineer at ng contractor at ng politisyan na nagbakas-bakas na perahin yung ipagpapagawa ng support. So, faith is like a bridge. Magandang bridge, blessing. Ang faith ng Panginoon, ang faith natin sa Panginoon maganda, magdadala ng blessing, magdadala ng victory, magdadala ng
communication and answered prayer from the Lord. No? Maganda ang faith. Yan ang tulay natin sa Panginoon. Yan ang communication line natin between God and man. Our faith in the Lord Jesus Christ. Pero, kailangan ang faith natin lagi supported ng patience. Ang faith na walang patience, hindi tatagal. Bakit may mga mananampalataya na tumatagal? Because of patience. Kahit pag gaano kalaki ang iyong pananampalataya, but without patience, your faith will collapse one of these days. See? Bakit sila Gideon, sila David, sila Samson, sila Jephthah, mga heroes of faith sa Hebrews chapter 11, bakit sa kabila na may pakikipagbaka, mayroong warfare, may kahirapan, may pag-uusig, no? Nanatili silang mga bayani sa pananampalataya. Because they did not give up their faith. Bakit hindi nila nag-give up ang kanilang pananampalataya? Bakit hindi sila bumitaw sa pananampalataya sa Panginoon? Because they were full of patience. Puno sila ng patience. Kaya nga, faith is like a bridge. Bridge is a blessing. But without support, without patience, one of these days, bibigay ka sa iyong pananampalataya. Nalulungkot ako dahil several years ago, nung pandemic ba yun, merong 2 pastor sa Amerika eh. Mega church na yung church niya. Yung isa, nagpastor yata ng almost 30 years. Napalaki yung church niya, na malaki. Then suddenly, tumayo sa pulpit. Sabi niya, pamula ngayon, starting this day, I resign. Nagulat, isang Sunday yun, worship day. No? Celebration para sa Panginoon. Nagpaalam siya sa kanyang congregation. I served this church for almost 30 years. Yung isa naman, I think, 14 years. Hindi ko alam kung alis sa dalawa. Yung isa, dahil sa sobrang pressure, gusto na lang daw niya maging ordinaryong taga-attend sa church. Kaya nandun pa rin siya, nakikinig na lang siya, naging ordinary believer siya. Hindi na pastor. Ayaw na niya magpastor. Ito namang isa, kung ilang years na siya sa ministry, lumaki rin ng church siya, nagpaalam, at sabi niya, ako po'y babalik na sa mga dati kong kabarkada, kaibigan sa salibutan, sapagkat mas mahal nila ako. Bye. Goodbye, church. Iniwan ang congregation. Nalungkot ako, sabi ko, hindi dapat ganito. Meron silang matataas sa calling from the Lord, then suddenly bumigay sila. Bumigay, nag-collapse ang kanilang faith. Why? Because they lack patience. No. Kulang sila sa patience o pagtitiis or endurance. Sa ibang translation, tinatranslate na endurance. No. Halimbawa, tumatakbo ka. At ang tatakbuhin mo ay 15 kilometers. Pag ikaw ay lack of endurance, hindi mo kakayanin dahil kulang ka sa endurance, kulang ka sa lakas. Nanghihina ka, hindi mo kayang tawid. Baka 2 kilometers pa lang, mag-collapse ka na. Lack of endurance. Kaya yung anak ni Manny Pacquiao, yung anak niya sa, sa ibang babae, maganda naman. Pare-pareho yung girl na nanay nung nung bata naging boksingero, no? Naging pastora, naging Christian family sa yung babae, naging pastora rin. And praise the Lord. At sabi nung anak ni Manny Pacquiao na ang idol niya, yung tatay niya, gusto niya maging boksingero. Everyday tumatakbo siya 15 kilometers. Sa umaga, grabe ka ako. Grabe ang mga training ng mga boxers. Hindi lang 3 kilometers. 15 kilometers a day. Intindi no? Pampatibay ng stamina, resistensya, endurance ang kailangan. So, ganyan din sa buhay spiritual. Pag lack of endurance ka, lack of patience,
kulang ka sa spiritual na stamina, babagsak ka sa pananampalataya. Kahit dating ang lakas-lakas ng faith mo, magkukulap sa faith mo kasi lack of patience. Ganyan kahalaga ang patience, mga minamahal. Ano? So now, tingnan natin yung example. Kasi sabi sa talata ating binasa, we do not want you to become lazy. No? Ayaw kung kayo maging tamad. Ibig sabihin, magpursige tayo. Magpalakas tayo ng pananampalataya. Maging masipag tayo sa espiritual. No? Alam nyo, pinakamahalagang magagawa natin sa mundo ito, pagbutihin natin ang paglilingkod sa Panginoon. Ano, napakaikli ng buhay, pero ang lahat ng matapat na paglilingkod natin sa Panginoon, walang aksaya. At huwag na kayong mag-abala pa sa pakikipag-sideline sa kasalanan, pakikipag-compromise, ano. Sapagkat lahat ng yan, mga kapatid, hindi babaliwalay ng Diyos. Yan ay paglabas sa pamumuhay ng kabanalan. To compromise with the world, to dance with the world, you know, to live like the world, to enjoy the sins of the world. Lahat ng yan, aanihin natin. Kung patuloy na gagawin natin yan, madadamay tayo doon sa impyerno. Yes! Nag-warning nga si Paul sa Galatians chapter 5, di ba? Lagi ko paboritong binabanggit yan. Na binanggit yung mga works of the flesh of Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21. These are the works of the flesh. Huwag niyong gagawin ito, mga Galatians, Christians. Sapagkat ang gumagawa ng mga bagay nito, namumuhay sa laman, will not inherit the kingdom of God. Abay, malinaw yun. So, huwag nating pag-aksaya ng oras ang pagbalik pa sa dating buhay. Mabuhay tayong tapat sa Panginoon, lumakad sa kanyang kabanal at katuwiran. Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi doon, without holiness, kung hindi ka mamumuhay sa kabanalan, kapatid, walang or hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Naku, napakaganda pong talatang yan. So sabi dito, balik ka lang, Hebrews 6:12, we do not want you to be late, to become lazy. Yung mga binabanggit ko, lazy na siya. But to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Gayahin natin yung mga heroes of faith, mga bayani natin sa pananampalataya. Sila Abraham, sila Joseph, sila David. Ano? Ito, bigay ko sa inyo isa example, si Abraham. Pinangakuan si Abraham at Sarah ng Panginoon, nagpakilala ang Diyos sa kanya as El Shaddai, the God who is more than enough, at gumawa ang Diyos ng covenant kay Abraham. No? Tipan, na pag tinanggap mo tipan nito, I will bless you and I will bless your generation. Pararamihin ko ang iyong generasyon. No? Call! Sangayon si Abraham at by faith, sinunod niya ang inutos ng Panginoon. Ang test sa kanya is to go to that land, sa lupain na ituturo sa kanyang Panginoon na hindi pa niya nararating, hindi pa niya nakikita. Maraming pagsubok din na si Abraham. Final test sa kanya, yung ipinapasacrifice si Isaac. Ano? Nalampasan din niya yun. Alam nyo, nag-develop ang faith ni Abraham. Nung umpisa, medyo nagdududa sila, kagaya natin. Pero later on, nag-develop pananampalataya. Di po ba, pinaanakan pa ni Sarah si Hagar kay Abraham dahil naghihintay sila. Bayan, tagal na wala pa. Ano? Yung pangako ng Diyos na bibigyan tayo. Anak, baka naman Diyos sa katulong ko. Ano? Sige na nga, buntisan mo na. At ayun ay mali. Ano? Kaya naging anak na ay si Ismael na siyang father of Arab countries. Nagkaroon ngayon ng mga Arab countries na kalaban ang isang maliit na bansang Israel. Siyang tunay na pinangakuan ng Diyos. At later on, dumating ang pangako si Isaac na pinanganak si Jacob at si Jacob ang naging Israel. At hanggang katapusan ng mundo, katapusan lahi, ay
magkaaway ang Arab countries and Israel. No? Naalala nila kanilang ina na si Hagar, pinulay si Sarah. Naalala nila nung sila ay pinaalis noong 1947 nung naging bansa ang Israel. Lahat ng mga Arab na nakatira sa bansang Israel ay pinaalis at ang Israel ay nagkaroon ng pangalan at naging bansa ng mga Jew. Bumalik ang mga Diyos sa ating bansa. Nabanggit ko lang po yan, no? But that's not our topic, okay? So now, bandang uli, nalaman nila, hindi naman yun ang anak sa pangako. So, still, naghintay sila hanggang sa mag-develop pananampalataya. And, kailan na-fulfill yung pangako ng Diyos kay Abraham? Pamula nung nangako ang Diyos kay Abraham, no? Si Abraham and Sarah waited for almost 25 years para hanggang sa ma-fulfill yung pangako ng Diyos. No? Makikita po natin sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 4. At sa Genesis chapter 17, verse 1 hanggang 8. No? Imagine, 25 years bago nag-manifest o nag-materialize yung pangako ng Diyos. 25 years ang tagal. Saka nanganak si Sarah at si Sarah by that time ay 90 years old and Abraham was 100 years old. See? Nandun yan sa Genesis chapter 17 verse 17 and Genesis chapter 21 verse 1 hanggang 5. No? So kita niyo yung pagtitiis, yung patience nila. Alam mo, basta naghintay ka, no? Mangyayari. Yes. Mangyayari. Lagi ko nga in-example, testimony ko, bata pa ako, inborn, nagkaroon ako ng hernia, pinganak ako, may hernia, yung luslos, yung bituka, bumababa, At hanggang sa binata ako, nakakilala ako sa Panginoon. Yun ang pinagpipray ko noon. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Narinig ko, ikaw ay Diyos nagpapagaling. At first time ko nakarinig ng teaching ng faith, no? Na ang faith daw, sabi nung preacher na naging guest sa aming church, hindi mo pa natatanggap, sampalatayan mo na, tinanggap mo na. And that is, nandiyan sa Mark chapter 11, verse 24, no? Believe that you receive and you shall have it, ano? At andun yan, maraming talata na bago mo matanggap, sampalatayanan mo na. At ganun din ang tinuro ng Diyos kay Abraham. At maging ang Diyos, ganun ang attitude of faith ng Panginoon. No? Kapag lilikha siya, gagawa siya ang pangako na gusto niyang mangyari. Sabi sa Romans 4:17, God calls those things which are not as though they were. Pinagpapalagay ng Diyos na nandyan na, tapos na kahit wala pa. Yan ang pananampalataya. Naniniwala kang dumating na, tinugon na, kahit wala pa. Hindi mo babatayan kung nakikita mo ng physical na mata. Hindi, ang pagbabatayan mo, yung pangako ng Diyos. At ganyan ang tunay na pananampalataya na kailangan hihintayin mo yung tugon ng Diyos. Imagine, nakakilala ko sa Panginoon, pamulan nakakilala ko sa Panginoon, kinlaim ko na, hiniling ko na sa Diyos. Lord, hindi ka sinungaling, inaangkin ko. Isaiah 53, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by your wounds, I am healed from hernia in the name of Jesus. And it took many years bago nag-manifest ang miracle of God. From 1978, hanggang sa 2011, noong 2011, nung lumipat kami ng bahay sa Bagong Bayan, subdivision. 2011, when I received my supernatural healing, when I received my miracle from the Lord. At tinanong ko, Lord, bakit ganito po katagal? Ako naman hindi kailangan. Naitanong ko lang, Lord, bakit anong lesson learned, ba't ganitong pinahaba mo? Ang sagot ng Panginoon, so that your patience might be developed.
pinaghintay ako ng Panginoon, tinuruan ako ng Diyos how to develop patience. Sapagkat ang patience, no, hindi kagaya ng faith. Ang faith na pwede ma-develop, no, basta your continuous ang hearing, reading, meditating the Word of God, because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang nagpapalaki ng pananampalataya ay salita ng Diyos. The more Word of God you believe and receive, the more faith comes. No? Parang injection yan eh. Parang vaccine na the more na ini-inject sa'yo, the more na papasok yung gamot sa katawan mo. So, the more na napapakinggan mo ang salita ng Diyos o nababasa mo, and the more you receive that word into your heart, the more din nalalaki ang iyong pananampalataya. Lalo na, kung susundin at lalakad at pamumuhay mo sa salita ng Diyos, ang bilis lumaki ng pananampalataya at magkakaroon pa ng muscles ang iyong faith. Meron ako servo niya, muscles of faith. Natalakay natin yan. So, that is how faith can be developed. No? Hear, believe, receive the Word of God, then act on the Word of God, and your faith will grow. Your faith will increase. Ngayon, hindi gaya ng patience. Ang patience lumalaki sa panahon na you're in trouble. Lumalaki ang patience sa panahon na hindi maganda ang panahon. Lumalaki ang patience sa panahon na hindi kaaya-aya, sa panahon na mukhang hindi tumutugon ang Diyos. Doon lumalaki ang patience mo. The more you wait on the Lord with the right attitude, the more your patience will grow. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan nalalangin kayo ang tagal na hindi tinutugon ng Diyos. Bakit? Tinuturuan kayo ng Diyos na lumakad, hindi lang sa pananampalataya, kundi para ma-develop ang inyong patience. Sapagkat kapag na-develop ang faith plus patience, power twins po yan. Dynamite yan. Nasasabog. Hindi yan mapipigilan ni Satanas. Lahat ng pinanampalatayanan nyo, ginamit nyo ang faith and patience sa pangako ng Diyos, surely it will come to pass. Hindi kayang pigilan ni Satanas. Sasabog at sasabog ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo when you apply your faith and patience. See? So now, in example ko si Abraham, let's go to another example. Joseph. Kunin natin si Joseph. Si Joseph, may mga kapatid siya, ano, mga lalaki, 12 sila. Ito naging 12 tribes eh. Si Joseph at si Benjamin, sila yung dalawang tunay na magkapatid. And the rest, kapatid sa ama. Nanaginip si Joseph, ano, tuwan-tuwa siya, excited siya. Sinabi ni Joseph nang hindi pa talaga sa takdang panahon, yung interpretation ng dream niya, na sinabi na naginip ako, lahat ang interpretation, lahat kayo luluhod sa akin. Pati tatay niya, lahat kayo luluhod sa akin. No? Yun ang matalinghagang panaginip ni Joseph na sinisimplify ko yung meaning. Ano, lahat kayo luluhod. Nagalit. Alam mo ito, yabang-yabang, nayabangan sa kanyang mga kapatid. Binenta siya sa mga Ismaelites hanggang sa nadala siya sa Egypt. Ngayon yung dream niya, hinihintay niyang ma-fulfill. No? Naniniwala siya sa panaginip na binigay sa kanyang Panginoon. Hanggang sa lahat na nangyayari sa kanyang buhay, puro taliwas sa panaginip. Taliwas. Nakulong siya, napagbintangan siya rapist. Nakalimutan siya sa bilangguan ng kanyang kaibigan. Ang dami nangyaring negative. Pero hindi siya nagalinlangan sa kanyang panaginip. Pinanghawakan niya yun sa pananampalataya with patience. And take note, kailan natupad yung panaginip ni Joseph, no? Si Joseph, 13 years old, nung siya po'y ibinenta sa mga travelers at siya'y nadala sa Egypt. No? At na-fulfill yun, hindi, sorry, hindi 13 years old. Na-fulfill yung panaginip ni Joseph 13 years after he was sold to Egypt.
13 years ang tagal bago natupad yung kanyang panaginip. No? No? Nandiyan sa Genesis chapter 37, verse 2 hanggang 36, at sa Genesis chapter 41, verse 1 hanggang 46. He was only 17 years old when he was sold nung siya ay binenta sa mga travelers at nadala siya sa Egypt. 17 years old. Then, kailan natupad yung naging gobernador siya ng Egypt? He was already 30 years old. So, ilang taon, pamula sa naginip siya at na-fulfill yung dream siya, 13 years. See, 17, nung siya ibinenta, natupad yung dream, naging governor siya ng Egypt, right hand ni Pharaoh, 30 years old siya. Ang tagal. Pero sa Diyos, walang matagal. No? Kunin natin example, si David. No? Si David, inanoint ni Propeta Samuel. No? Inutusan Diyos, punta ka sa bahay ni Jesse. No? At isa sa kanyang mga anak ang magiging hari in the future. Prophesy. Punta si Samuel, the prophet. Mang Jesse, isa sa mga anak nyo, magiging future king ng bayan ng Diyos. Pinalin niya lahat. Pagtapat ni Samuel, hindi yan. Sabi ng Diyos, ito, hindi rin yan. Ito, hindi rin yan. Mang Jesse, ubus na. Wala na ba kayong ibang anak? Meron pero bata pa yun eh. Hindi pwede yun, teenager pa lang yun. Hindi ko na isinama dito kasi nagpapastor sa initan. Huwag mo na pasin nyo, bata pa. Hindi, tawagin nyo. At pagdating ni David, namumulang pisngi dahil sa initan at cute na bata. Sabi ng Diyos, yan ang sinasabi ko, the man after God's own heart. Then, inanoint siya na maging king. Guess what? Ang nangyari? Puro negative. To make the long story short, nakagawa siya ng maganda, napatay niya si Goliath. Kala mo, dire-diretso ng promotion. But afterwards, nagselo sa kanya si King Saul, nainggit sa kanya dahil masinangaan siya ng mga taong bayan. Napatay niya si Goliath. Si Saul, takot tumarap kay Goliath. Then nagselos, nagkaroon envy, jealousy si Saul, hanggang sa ilang beses niyang balak patayin, hanggang sa nagtago, tumakas si David sa bundok. Nawala siya nakampi, bandang uli, binigyan siya ng Diyos, pinadala siya ng mga tao, mga kasama, and those people na mga patapon at mga hirap sa buhay, mga walang sinabi, those people became David's mighty men of war. Those people received the same anointing that David had, the anointing of a warrior. At tinrain din ni David yun, naging mighty force ang army ni David hanggang sa bawat camp na pasukin nila paraging tagumpay because God was with him. Ngayon, ang tanong, doon sa panahon na siya pinrapisay at inanoint to become king of God's nation, gaano katagal bago na-fulfill? Ito sinulat ko, It took 15 to 20 years, estimate. Nasa 15 hanggang 20 years para ma-fulfill o nung na-fulfill yung prophecy sa kanya ni Prophet Samuel. Nandun yan sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 hanggang 13. So mga minamahal, itong mga mighty men of war, mga heroes of faith na ito, natuto sila maghintay sa Panginoon. Alam nila kung gaano kahalaga ang patience. So it's not only faith, sasamahan natin ang patience. So kapatid, ano ang dinadala mo ngayon sa buhay? Ikaw ba ay nasa panahon ng pagsubok? Huwag kang malungkot, huwag kang ma-depress. You are not defeated. You are still a more than conqueror. At tinitrain ka lang ng Diyos. God is still developing
your patience, not only your faith. Kaya, be strong in the Lord and in the power of His might. Continue to serve God faithfully with your whole heart. Sapagkat ang pangako ng Diyos, mangyayari yan sa tamang takdang itinalaga ng Diyos. No, kay bago manampalataya, naiinggit ako doon sa mga kakontemporary, mga kasabayan ko, mga kapatiran. No? Yung ibang kasabayan ko, within 2 years, nakakapag-preach na. Ako hindi pa. Gusto ko matuto magturo, mag-preach. I decide to become a Bible teacher, a pastor, pero sabi ko, ayoko nang pangarapin dahil hindi ako qualified. No? Wala akong kaalaman, wala akong karunungan, at ang isang problem ko, hindi ako marunong makipag-usap sa tao. Ang kahinaan ko, bata pa ako, ay communication. Hindi ako marunong makipag-communicate through words. Words ang kailangan. Ako po ay late na na-develop yung speech ko. Malaki na ako utal pa ako Utal pa ako. At ako'y mahihiyain, takot ako sa tao, hindi ako lumalabas sa bahay. Pero nakakilala ko sa Panginoon, nagkaroon akong desire, Lord, alam ko, imposible, pero gusto ko maging kagaya ng pastor ko. He's like a preaching machine. Yung pastor ko, akala mo preaching machine, dire-diretso. Sabi ko, Panginoon, matutula ako mag-preach, magsalita ng salita ng Diyos. I promise you, Lord, I will serve you. Sa buong buhay ko, maglilingkod po ako sa iyo. Humaba lang ang aking mga exhortation, ang mga salita ko, dumami lang ito, masaya na ako. I will continue to preach your word hanggang sa aking katapusan ng buhay ko at katapusan ng hininga ko. I will continue to minister to your people, preaching or teaching the word of God. Diba? Nung sinabi ko sa Panginoon, eto hanggang ngayon, it's almost, I think, almost 45 years serving the Lord. At sa ministry, almost 40 years na ako. 41 years. Pagiging pastor, no? At ngayon, February 27, it's my birthday. 71 years old na po ako ngayon. Purihin ang Panginoon. At habang ikaw ay naglilingkod, ay may ministry ka sa Panginoon, hahaba ang buhay mo. Okay. Alright. So, nawa po, marami tayong natutunan. No? So, ito ang pag-aralan po natin. Patuloy, let's exercise, practice our faith, and practice our patience. Huwag kang magbubugnot, huwag kang madidepress, kung hindi pa nangyayari yung prayer, just wait on the Lord with the right attitude. Huwag nyo kalilimutan. Tama na pag-uugali, tamang kaisipan, tamang attitude. No? So, wag mainit. So, purihin ang Panginoon at hanggang dito na lamang po. Heavenly Father, maraming po salamat sa Bible study namin ito. Kahit po gabi na kami nakapagsimula. Nawa po, Panginoon, naging maganda ang dating ng aking bagong microphone. Yes, kaya po ay nag-test muna kami kanina. Salamat po for this new microphone. Salamat po sa biyaya. Pagpalain mo mga kapatid na kasama naming regular sa Bible study at yung pang mga kapatid na isasama mo pa, Panginoon. God bless them. God bless them, Lord, with all the riches and wealth of God's kingdom. Bless them, Lord. Heal those who are sick. Strengthen those who are weak. Yes, Lord. At pasaganain mo yung mga naghihirap. Thank you, Father God. In Jesus' name, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. So don't forget po to like this video or to make comments para paramihin ng Facebook yung marireach natin mga viewers. So, salamat po sa inyo lahat. Hallelujah, Panginoon. At salamat po sa lahat. At sa inyong lahat. So, purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. God bless everyone. Sa next week po ulit. Shalom.